si Bagyong Tino na may international name na Kalmegi. Kaninang 2 p.m. ay nag-intensify pa si Bagyong Tino into a severe tropical storm. Binabaybay pa rin ito yung karagatan at hulitong namataan sa layong 805 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at simula po ngayong gabi ay unti-unti nang mararanasan yung bugso ng mga malalakas na hangin and also yung mga pag-ulan dito sa bahagi ng Eastern Visayas, maging sa Dinagat Islands at Surigao del Norte na dala ni Bagyong Tino. Samantala, meron na din po mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na mararanasan dito sa nalalabing bahagi pa ng Caraga, maging sa Central Visayas at sa area din ng Bicol Region. Dulot naman po ito ng trough or extension ni Bagyong Tino. And bukod po dito kay Bagyong Tino, meron pa tayong other weather systems na nagdudulot din ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Nakakaapekto pa rin yung shear line dito sa may silangan ng Northern Luzon kung saan magdadala pa rin po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa Isabela, Aurora at Quezon. Samantala, ang amihan naman ay nakakaapekto pa rin sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. May dala pa rin po ito maulap na kalangitan na may makasamang may hinang pag-ulan or pag-ambon sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, maging dito rin sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Samantala, yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa line 395 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island. Less likely po na ito ay maging isang ganap na bagyo and wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Tino, generally ito po'y kikilos pa westward or pakanluran patungo dito sa may Eastern Visayas, Caraga area. Posible po itong maglandfall either dito sa Eastern Samar or Dinagat Islands bukas ng late evening or by Tuesday early morning. And between Tuesday and Wednesday ay tatawirin po nito ang Visayas area patungo dito sa may Northern Palawan and by Wednesday onwards naman ay lalabas na po ito ng ating kalupaan at babaybayin naman ito ang West Philippine Sea. So expect po natin simula po ngayong gabi medyo unti-unti nang nararamdaman yung bugso ng mga malalakas na hangin dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. But bukas po ng hapon or gabi hanggang sa Wednesday ng umaga, doon po natin mararamdaman yung peak ng mga malalakas po na hangin and also ng mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Tino for most areas or sa buong bahagi po ng Visayas, maging sa ilang bahagi din ng Mindanao at sa area din po ng Southern Luzon. Kaya naman paghahanda para sa ating mga kababayan. And expect nga po natin, hindi lang po basta yung landfall areas yung bibigyang diin natin or bibigyang pansin natin. Dahil nga po ang bagyo ay isang large scale na system, kailangan pong maghanda yung lahat po ng areas na makakaramdam po ng epekto nito. Hindi lang po yung mismong daraanan ng center track nito. So again, yung buong area po ng Visayas, maging yung ilang areas din po ng Mindanao, yung northern portion po nito, maging yung bahagi din po ng Southern Luzon, yung mga kababayan po natin dyan ay pinaghahanda po natin dahil nga po sa epekto nito ni Bagyong Tino na mararamdaman po natin yung peak, most likely po simula bukas ng gabi or hapon hanggang sa Wednesday ng umaga. And in terms of intensity naman po, nakita natin patuloy din mag-i-intensify itong si Bagyong Tino at bago ito mag-landfall ay magre-reach ito or mag-i-intensify pa ito into a typhoon category and hindi rin po natin i-roll out yung possibility dahil nga ito ay nasa karagatan pa na magkaroon po ito ng posibleng mag-undergo ito ng rapid intensification. So posible po or hindi natin i-roll out yung possibility na maabot din po nito yung super typhoon category.